Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jonathan. Kasalukuyang naninirahan dito sa may Kawayan, Bulacan. Nais kong ibahagi sa inyo ang karanasan ko ng mga panahong kabinataan ko pala. Kasama ang mga barkada. Matagal na panahon na ang nakalipas na mangyari ito. Ganun pa man, tandang-tanda ko pa ang bawat detalye ng mga pangyari. Sino ba namang hindi makakatanda? Isa lang naman ito sa mga naranasan kong pangyayari na nakakatakot, na may halong katatawanan sa uli. Nangyari ito nang nagyaya ang mga kaibigan kong sina Roy at Larry na pumunta umano kami sa isang lugar sa kabilang barangay. Ikakasal umano ang ate ng katrabaho nila at iniimbitahan silang dalawa. So syempre, dahil boring daw mag-inom pag hindi kompleto ang barkada, sinabi nila sa katrabahong isasama nilang iba pang mga kaibigan para naman umano may kasama sila pag-uwi. Kung sakaling abutan ng 10 oras na ng gabi. Hindi naman tumanggi ang katrabaho nila. Ayon pa nga sa mga ito, magsama pa sila ng iba. Dahil konti lang naman ang mga bisitang darating na, mas mainam na yung marami para mas masaya. Nataon namang linggo kinabukasan at wala akong pasok sa trabaho. Kung kaya naman hindi na ako nagdalawang isip pang pumayag sa paanyaya nila. Iisama na rin natin si Binok. Wala naman yatang ginagawa yung walang hiyang yun eh. Sabi ko sa dalawa. Naku, huli ka na. Nauna na naming inimbita yung si Binok bago dumiretso dito sa bahay mo. Sagot ni Larry. Langya, akala ko pa naman nakalimutan niyo siyang imbitahin eh. O paano? Usapan natin yan mga tol ha. Wala nang bawian. Mamayang hapon pag sundo ko kay Binok, dumiretso na tayo dun. Nakangiting wika ni Larry at talagang naninigurado pa itong hindi ako aatras sa paanyaya nila. Oo na, huwag kang mag-alala. May isang salita ako. Parang hindi mo naman ako kilala eh. Para saan pat naging magkaibigan tayo ng matagal na panahon kung wala kang tiwala sa akin. Natatawa pang saad ko nun. Nga naman, ito talagang si paring Larry hanggang ngayon wala pa ring tiwala sa ito lo. Sabat naman ni Roy na natatawa pa rin nun. Matapos nga ang usapan namin yon ay umalis na rin ang mga kaibigan ko. May pupuntahan pa daw sila at dadaanan na lamang ako ni Larry sa kinahapunan. Sa paglipas nga ng mga oras at sumapit na ang kinahapunan, dumating ang mga kaibigan ko at sa bakuran pa lang ay malakas na ang boses ni Larry na tinatawag ng ilang beses ang pangalan ko. Nang marinig naman ni nanay ang boses ni Larry, kumunot ang kanyang noong tumingin sa akin at nagtanong kung saan na naman daw ang lakad naming magbarkada nun. Mukhang aligagana naman umano si Larry dahil hindi ito magkamayaw sa pagtawag ng pangalan ko. Kakamot-kamot sa ulong ipinagtapat ko kay nanay kung saan kami pupuntang magkaibigan. Ikaw talagang bata ka. Sigurado ka bang mabubuting tao ang pupuntahan ninyo doon? Baka naman mamaya niyan mapano kayo? Katrabaho ni Larry at Troy ang pupuntahan namin nay kaya wala kang dapat alalahanin. Tsaka saglit lang naman po kami doon. Bumuntong hininga ang aking ina't pinayagan na akong umalis kasama ang mga kaibigan. Basta ba't mag-iingat lang daw ako at huwag masyadong magpakalasing. Magtira pa rin umano ako sa pag-uwi nun. Sumabat naman ang tiyuhin kong si Tio Lando at nagwikang kung pupunta daw ako sa sinasabi kong lugar. Mag-iingat daw ako at huwag basta-bastang kakain. Kung saang bahay kami pupunta. Doon lang ako kakain, hindi kung saan-saan. Bakit naman po tiyong? Tanong ko. Ang sagot sa akin ni Tio Lando na may nasagap siyang usap-usapan tungkol sa, alam niyo na, mga aswang doon. Wala mang nakapagpapatotoo na ang nilalang na yon talaga ang may kagagawan sa mga sanggol na nagkakasakit sa lugar na pupunta naming magkaibigan. Mas mainam na yung nag-iingat kami. Wala naman umanong masama kung susundin ko ang sinasabi niya. Pigil ang tawang nagpalipat-lipat ako ng tingin nang makita kong dahan-dahang binatukan ni nanay ang kapatid niya. Tapos ay pinagsabihan niyang tumigil na ito sa mga pinagsasasabi. Bakit mo naman ako pinipigilan ate? Sa totoo naman talaga yung sinasabi ko eh. Mas mabuti nga yung pinagsabihan ko na itong pamangkin ko para kahit papano maiiwas natin sa disgrasya kung sakali man.
Kakamot-kamot na saan pa ng tiyuhin ko. Mas lalo namang pinandilatan ni nanay ng mga mata si Tio Lando. Nang iabot sa akin ni Tio ang maliit na balisong at nagsabing dadalhin ko daw yon para may panlaban ako kung sakali man na may hindi kaaya-ayang mangyari, lalo na pag-uwi. Alam niya pa naman umanong may dadaanan kaming walang gaanong kabayan. Hindi naman nagpatinag ang tiyuhin ko sa ginawa ng aking inang pandidilatan siya ng mga mata. Sa halip, ay siya mismo ang naglagay ng balisong sa kamay ko at sinabing itago ko na roon sa bulsa para hindi ko makalimutan pag-aalis na kami ng barkada ko. Hindi naman na nakapagreklamo si Mama. Dahil maya-maya lang ay dumating na mga kaibigan ko at nagayahan sila. Bago pa ako lumabas ng bahay ay muli akong pinaalalahanan ni Tio Lando ukol sa kumakalat na usap-usapan patungkol sa aswang. Sunod-sunod na pagtango lamang ang naging tugon ko sa kanya at umalis na nga kaming magkakaibigan noon. Makaraan lamang ang mahigit isang oras na binabagtas namin ng liblib at talahibang daan papunta sa sityo ng katrabaho ni Larry at Troy. Nakaramdam ako ng pananakit ng paa. Kung kaya't pabiro kong tinanong si Larry kung may sityo ba talaga sa unang bahagi. Para kasing papunta na sa paanan ng bundok ang binabagtas namin. Oo nga naman, tsaka kanina pa tayo naglalakad pre. Masakit na yung paa ko at pudpud na yung tsinelas ko. Pero hindi pa rin natin nararating yung sinasabi niyong lugar ni paring Roy. Banat naman ni Binok. Sa totoo lang, wala na kasi ako nakikita mga kabayan sa dinadaanan namin eh. Napakahabang makipot na daan na lamang ang natatanaw ko na sa palagay ko ay tanging habal-habal na motor lamang ang kakasya sa maliit na daanang yon. Maliban sa mga taong maglalakad. Tumigil nga kayo dyan sa kakareklamo nyo. Huwag nang maraming tanong pa. Sumunod na lang kayo sa akin at makakarating naman din tayo sa pupuntahan. Sagot ni Larry. Nahalatang naiirita na sa kakulitan naming dalawa ni Binok. Ang tanong dyan, anong oras tayo makakarating? Pabalang naturan ni Binok. Hindi na tumugon si Larry sa sinabi ni Binok. Sa halip ay seryoso lamang itong naglakad na sinundan naman ni Roy. Ilang sandali pa ay may natanaw kaming lalaking naglalakad pa sa lubong sa amin. Kaya't medyo nabuhayan na ako ng loob dahil sa isip-isip ko, baka nanggaling sa sityong pupunta namin ng lalaking yon. Nung ilang hakbang na lang ang layo namin ng lalaki ay gusto ko sanang magtanong dito. Kung saan ba ito galing at kung gaano pa kalayo. Ang kaso nga lang ay natigilan ako at para bang biglang umurong ang dila ko nang makitang tumingin sa akin ng masama ang lalaking ito. Sunod-sunod pa akong napalunok ng laway nang makaramdam ng takot at malakas na pagkabog ng dibdib. Pansin kong ganun rin ang mga kaibigan ko dahil ni isa ay wala man lang pumansin sa lalaki. Nung tuluyan na itong lumagpas sa amin. Ilang segundo pa akong nagpigil ng hininga nang makalamhap ako ng napakabahong amoy na para bang pinaghalong amoy ng kilikili at amoy baktol na hindi ko maintindihan. Batid kong sa lalaki nang galing ang mabahong amoy na yon. Noon ngang tuluyan ng nakalayo ang lalaki ay pabiro pang nagtanong si Larry kay Binok kung nadumi ba raw ito sa may salawal. Umaalingasaw daw kasi at napakasangsang. Masakit sa ilong at lalamunan ang mabahong nalalanghap niya. Baliw, pabango mo yun. Natapon kaya umaalingasaw. Ako pa talaga yung pagbintangan mo ha. Sagot ni Binok. Nauwi na nga sa pagtatawanan at biruan ang nangyari. Kung kaya't hindi na namin namalayang narating na pala namin ang bungad ng sityo. Napahinga pa ako ng malalim dahil nakaramdam ako ng pagod sa malayong lakaran. Sa wakas, buti naman at nakarating na tayo. May kalayuan din naman pala yung lugar na to. Kalain mo mga tol, hindi ko lubos maisip na napakaliblib ng lugar. Kung alam ko lang, hindi na sana ako sumama eh. Reklamo ni Binok habang iginagala ang tingin sa paligid. Kamuntik-muntikan naman siyang konyatan ni Larry dahil sa inis. Natatawa na nga lang na sinaway ni Roy si Larry at pabirong sinabing pagpasensya na ng kaibigan naming mangyan. Nabihira lang ito na makakarating sa ibang lugar. Kaya ganun na lamang kung umasta. Tara na, bilisan na nga natin maglakad at baka kanina pa naghihintay yung katrabaho natin. Sabi ni Larry kay Roy sa katumingin sa amin.
Pagdating namin sa bahay ng katrabaho ng dalawa, Sir Seth, ay magiliw kaming sinalubong sa bakuran ng katrabaho ng dalawa. Natawagin na lamang natin sa pangalang Henry. Pinapasok niya kami at inaya sa pagkainan. Nang nakaupo na nga kami sa pagkainan ay wala nang hiya-hiyapat kanya-kanya at nagmamadali ng sumandok ang tatlo. Sa mahinang boses ay sinabihan ko silang magdahan-dahan lang sa pagsandok at nagkakalaglagan ng ibang pagkain. Tila bingi naman ng tatlo dahil wala pa rin silang pakialam sa sinabi ko. Bagkos ay sigilang ang sandok kahit na halos mapuno na ang plato nila. Nag-aalangan naman akong sumandok ng pagkain. Dahil napansin kong panay ang sulyap sa amin ng ilan sa mga bisita ng ama ni Henry. Tuloy, naiilang akong kumain. Tumingin ako kay Henry nang nagwika siyang kumain lang daw kami ng kumain at huwag nang mahihiya. Naaalis lamang siya sandali para kumuha ng alak. Sige bay, maraming salamat. Sagot ni Binok. Tapos ay itinuon niya na uli ang pansin sa pagkain nun. Nang tingnan ko si Larry ay sinenyasan niya akong sumandok na ng pagkain para mabusog na kami kapag magiinuman na. Itinuon ko na nga ang pansin sa pagkain at ipinagsawalang bahala na lamang at makaraan lamang ang ilang minuto. Bumalik na si Henry at may bitbit na itong alak. Matapos namin kumain ay sa bakuran ng bahay kami puwestong mag-inuman. At nung sumapit ng gabi, ay may mga kalalakihan na rin ang nakisali sa inuman. Gaya din namin sila mga dayuhan lang din sa purok at mga bisita ng ama ni Henry. Ang isa pa nga sa kanila na nagngangalang Mang Dodoy ay napag-alaman kong naninirahan lang malapit sa amin. Kaya naman nagwika itong sabay-sabay na daw kaming umuwi. At sa unahan ng baryo lang naman daw siya nakatira. Sige, Mang Dodoy, sabay na tayong umuwi. Mas maganda nga yun, mas marami. Mas masaya maglakad pa uwi. Nakangising sabi ni Binok na halatang tinamaan na ng pagkalasing nun. Nang nasa kalagitnaan na nga kami ng inuman at kasiyahan, merong lalaking lumapit sa amin at nagpakilalang Norman. May bitbit itong pulutang nakalagay sa mangkok. Nang sipatin ko ang mangkok na dala ni Norman, nakita kong dinuguan ng pulutang laman nun. Sa pag-aakala kong kakilala siya ng mga kaanak ni Henry, kung kaya't magiliw naman namin itong pinaupo. Nataon kasing wala si Henry dahil tinawag ito ng ina at may pinapagawa. Sandali, parang namumukaan kita. Ikaw yung lalaking nakasalubong namin kanina dun sa liblib na daan, tama ba? Tumingin sa akin si Norman sabay ngisi at nagwikang tama umano ako. Siya yung nakasalubong namin kanina. May pinuntahan daw kasi ito at nagmamadali kaya hindi niya na kami pinansin na magkasalubong. Humingi pa ito ng tawad na akala mo'y obligasyon niyang pansinin kami. Ginantihan ko ng ngiti si Norman at sinabing ayos lang. Muli naman ay binalingan niya ang iba naming kainuman. Habang pasimpleng tinitingnan ko si Norman nang ialok niya ang dinuguang pulutan sa inuman namin. Napapaisip akong naitanong rin sa sarili kung bakit wala naman akong naaamoy nakakaiba kay Norman. Palagay ko naman, hindi pa siya nagpapalit ng damit. Kasi yung suot niya ngayon yun pa rin yung suot niya nang makasalubong namin siya Pero bakit kanina? Grabe ang amoy na umalingasaw nang dumaan siya. Tikman nyo na tong dinuguang dala ko mga pare. Espesyal to. Misis ko pang nagluto nito. Nakangising sabi ni Norman sa mga kainuman namin. Tapos ay itinabi na sa alak ang pulutan. Bago pa man ako makapagsalita ay sunod-sunod na sumandok ng dinuguan si Binok. Sarap na sarap pa nga siyang dinunguya ang pagkain. At nung wala nang ang laman ng bibig niya ay inalok niya sa amin isa-isa ang dinuguan na may halong kagalakan pa. Oh, banatan nyo na. Pasalamat tayo at nakalibre tayo ng pulutan. Nakangisi niya pang alok sabay sumubo na naman ng dinuguan. Kagad namang namulutan ng ilan sa mga kainuman namin. Pero si Mang Dodoy ay napansin kong mayat-mayang tinititigan ng pulutan na para bang may hinahanap ito. Gusto ko sanang tanungin ng matanda kung bakit tinititigan niya lang ang pulutan pero hindi na ito natuloy pa dahil panay ang pagkausap sa akin ni Roy. Ikaw pre, tikman mo tong pulutan, masarap to. Pamimilit na sabi pa ni Norman sa akin sabay abot na mangkok.
Muli ay tinitigan ko ang dinuguan ang iabot sa akin ni Norma ng mangkok. Medyo nangilabot pa ako nang mapansing parang hilaw pa ito. Sa isip-isip ko pa ng mga sandaling yon. Anong klaseng inuman to? Dinuguan pero medyo hilaw pa yung pulutan. Para hindi naman mapaya ang kakilala ng katrabaho ni Roy at Larry, nagdahilan na lamang ako at sinabing mamaya na ako mamumulutan. Tumango naman ito at tagwikang ako umano ang bahala. Kumuha na lamang ako kapag gusto ko ng mamulutan nun. Sige pre, mamaya-maya kukuha na lang ako. Punong-puno na kasi yung tiyan ko eh. Wala nang paglagyan. Magpapatunaw na muna ako ng kinakain bago na mamumulutan. Matapos kong magsalita ay napansin kong makahulugang tumingin sa akin si Mang Dodoy. Bago ibinaling ang tingin kay Norman. Ewan ko ba kung bakit sa pamamagitan ng ginawa niyang yon ay tila ba nakaramdam ako ng hindi maganda. Yun bang parang isang ama na binibigyan ka ng babala. Ganun ang nararamdaman ko ng gabing yon. At sa pagkakataong ito ay pumasok din sa isipan ko ang babala ni Tio Lando. Sa pagpapatuloy ng inuman ay hindi na ako nakapag-focus. Nakailang beses ko na kasing nahuhuli si Norman na tumititig ng hindi maganda sa mga kainuman namin. Pakiwari ko tuloy ay may binabalak na hindi maganda ang taong yon. Tumagal pa ang inuman namin hanggang sa malasing na ang mga kaibigan ko. Maya-maya lang ay nauna nang magpaalam si Norman sa amin. Uuwi na daw siya at baka hinahanap na siya ng asawa niya. Pero bago pa umalis si Norman ay napansin ko ang pasimple niyang pagngisi habang nakatingin sa mga kainuman namin noon. Mabilis na kumabog ang dibdib ko at agarang iniwas ang tingin kay Norman bago niya pa malamang napansin ko ang ginawa niyang ito. Hindi naman sa nanghuhusga ko pero para kasing may ibig sabihin ng pasimpleng pagngiti niya. Huwag kang magpahalata. Halos pabulong na wika sa akin ni Mang Dodoy na siya namang ikinagulat ko at agarang napatingin dito. Hindi ko man lang kasi namalayan na nasa tabi ko na pala si Mang Dodoy. Magtatanong pa sana ako pero agaran siyang nagsalita sa mahinang boses. Alam ko na kung anong itatanong mo sa akin. Mamaya ko na ipapaliwanag kapag pauwi na tayo. Anya, habang sinusundan ng tingin si Norman palayo. Sandali lang. Alam niyo, hindi ko gusto ang kilos ng taong yun eh. Sino nga ba yun? Biglang banat ng isa sa mga nakainuman naming halos languna sa alak. At ang tinutukoy nga nito, si Norman. Norman, boss. Norman yung pangalan ng taong tinutukoy mo. Sagot naman ni Larry na humahagik pa dahil sa kalasingan. Tinanong pa ni Larry ang kainuman namin kung anong meron kay Norman at bakit nasabi ng kainuman naming hindi nito nagugustuhan ng mga kinikilos niya. Para sa iba ay normal lang naman. Sumabat naman ang isa pa at sinabing wag na daw pag-usapan ng taong kakaalis lang bilang respeto. Ang mabuti pa'y pag-usapan na lamang daw namin ng tungkol sa aswang na napapabalita nun. Aswang? Naniniwala kayo doon? Sabat ni Larry. Si Mang Dodoy ang sumagot at nagwikang naniniwala siya sa ganon. Totoo ang mga ito. At ang iba pa daw ay nasa paligid lang at nag-aabang ng mabibiktima. Pinaalalahanan din kami nitong mag-iingat palagi. At baka hindi namin namamalayan na biktima na pala kami ng mga ito. Nagwika naman ang isa pang kainuman namin na nakaraan lang sa kanilang purok. Ay may buntis na kamuntikan ng mabiktima. Buti na lang at naging alerto ang lolo ng buntis. Naramdaman nito ang nilalang na nasa likuran ng bahay kung kaya't malakas na binato ng itak ang aswang na nagpapanggap na asong galisin. Anak na, sa dami ng pwedeng gayahin ng aswang, asong galisin pa talaga no? Sabat ni Binok. Nakitawan na rin ako dahil nga naman. Bakit sa dinami-daming pwedeng gayahin, yung asong galisin pa? Natigil ang tawanan naming yun nang sawayin kami ni Mang Dodoy at nagwikang wag daw naming gawing biro ang ganung usapan. Nako, si Mang Dodoy talaga masyadong seryoso sa buhay. Hindi na mabiro. Awat ni Binok nang akmang magsasalita pa sana ang matanda.
Marami pang ikinikwento sa amin ng mga kainuman namin tungkol sa aswang. Tamang kinig lang naman ang ginawa ko't hindi na nakisali pa sa usapan. Magabandang 12:00 na nang magaya kong umuwi. Nagpaalam na rin kami sa mga kasama naming mauna nang umuwi nun. Anong oras na kasit medyo may kaliwaan pa yung lugar. Tumango naman ang mga kainuman namin at nagwikang mag-iingat daw kami. Uubusin lamang nilang alak bago magsipag-uwian. Noon ngang maglakad na kami pauwi Set ay hindi naman kami nangangapa sa dilim ng gabing yon. Dahil sa sinag ng buwang tumama sa daang binabagtas namin. Nang mga sandaling ito ay halos nagpasuray-suray na kaming maglakad dahil sa kalasingan. Samantalang si Mang Dodoy naman ay tila hindi man lang tinamaan ng kalasingan nun. Kahit na nauna itong mag-inom kesa sa amin. "Hoy tol, gumilid ka't mamaya bigla ka na bumagsak din malapit sa pilapil." Saway ko kay Larry. Nang kamuntikan na itong matumba papunta sa tabi. Ngumisil lang yung iloko at pagkatapos ay susuray-suray na namang maglakad. Mabilis na inalalayan ko naman itong maglakad at hinatak palayo sa gilid ng daan. Pero maya-maya pa, ay kapwa kami nagulat nang bigla na lamang may kumalabog sa likuran naming dalawa ni Mang Dodoy. At nang tumingin ako sa likuran para alamin kung ano ang nangyari, nakita kong bumagsak na pala sa lupa si Binok. At sa kamalas-malasan pa, sa iniiwasan kong putikan pa ito bumagsak at talagang nangudngud yung mukha sa putik. Tuloy ay hindi ko alam kung matatawa ba o maaawa ako sa kaibigan ko gawa ng para itong batang nakasalampak ang mukha sa putikan. Mabilis ko na siyang hinatak patayo at hindi ko na napigilan ng sariling matawat. Tinanong si Binok kung bakit siya lumangoy sa putikan. Kako wala namang isda o palaka dyan eh. Maging iba pa naming kaibigan ay natawan na rin sa nangyari. "Langya ka tol, bakit mo naman ako tinulak?" Naiinis pang wika sa akin ni Binok at tinulak pa ako ng bahagya. Halos hindi na ako magkandamayo sa kakatawa. Lalo na noong humarap sa akin si Binok at mas malinaw kong nakita ang pagmumukha niyang punong-puno ng putik. "Tigilan niyo na yan at bilisan na natin ang paglalakad." Saway sa amin ni Mang Dodoy at nagpatiunan na itong maglakad na animoy na iinis sa mga nangyari. Napapailing na lamang ako't nagpatuloy na sa paglalakad. Sa paglipas ng mahigit kalahating oras at medyo tanaw na namin ang unang baryong madadaanan pa uwi, napansin kong parang ang tahimik ng paligid. Ultimong anghone ng mga kuliglig ay wala akong naririnig nun. Bagamat medyo lasing na ako ng mga oras na ito, ay hindi pa rin nakaligtas sa akin ng kakaibang pakiramdam. Parang may mali. Sa mahinang boses ay sinabi sa akin ni Larry na hindi maganda ang pakiramdam niya sa kinaroroonan namin nun. Mas mainam pang bilisan na namin ang paglalakad para makarating na. Ilang sandali pa, nakarinig ako ng mahihinang yabag mula sa likuran na. Mabilis kong nilingon ang pinanggalingan namin para tingnan yon. Pero wala naman akong nakitang tao. Nakailang ulit pa akong lumingon para lang makasiguradong walang kahit na sino o ano ang nakasunod sa amin. Pambihira, ano ba itong naiisip ko? Tinatakot ko na yung sarili ko. Sambit ko sa sarili ko nun. Napabuntong hininga at inisip ko na lamang na baka guni-guni ko lang ang naririnig na ingay. Kaya naman nagpatuloy na lamang ako sa paglalakad. Pero nakailang hakbang pa lamang ang ginawa ko. Naulit na naman yung narinig kong mga yabag. Kaya naman doon na ako mas kinabahan. Sandali, sobrang lasing ng ba ako o totoo yung naririnig kong mga yabag? Tanong ko kay Roy. At sandaling huminto sa paglalakad tapos ay inilibot ang mga mata sa paligid. Hindi pa man nakasagot ang kaibigan ko ay muli na naman kaming nakarinig ng mga malalakas na yabag at sunod-sunod na halinghingan ng hayop na hindi namin mawari kung saan nanggaling. Nang sa walang ano-ano ay bigla na lamang napako ang paningin namin sa pinanggalingan. Sa kadahilan ng may natanaw akong nakalutang sa hindi kalayuan. Para itong payong na nakabukat kulay itim na nagpapalutang-lutang papunta sa kinatatayuan namin noon. Nang matitigan ko ng maigi yun ay gayon na lamang ang hilakbot na naramdaman ko.
nang mapagtanto kong hindi pala payong ang nakikita kong ito. Bigla na lamang itong kumumpas na para bang napakalaking ibon at pabulusok na lumipad papunta sa kinatatayuan namin. Sa tindi nga ng takot at tilakbot ko ay walang pagdadalawang isip na kumaripas kami ng takbot na guunahan. Naanimoy mga batang naghahabulan at nagtatakutan. Maging si Mang Dodoy ay nagulit din sa ginawa naming pagsisisigaw. Kung kaya't napatakbo na rin siya sabay pa ulit-ulit na tinatawag ang pangalan ko at sinabihan kong hintayin siya. Ako naman hindi ko na inilintana pang sakit at tapding nararamdamang sanhi ng pagtusok ng mga maliliit na bato sa mga paa. Bagkos ay dire-diretso lamang akong tumakbo habang nagsisisigaw at humihingi ng tulong. Nang sipatin ko naman ang dalawa kong kaibigan. Para itong mga manok na hinabol ng malaking pusat, nag-uunang kumaripas at napakatuling tumakbo. Narinig ko pang sumigaw si Larry na bilisan ko raw ang pagtakbo bago pa ako maabutan. Hinatak ko si Mang Dodoy sabay karipas. Habang tumatakbo, ay paulit-ulit naming naririnig ang huni ng ibong yon. Kung kaya't mas lalo ko pang binilisan at parang paslit na lamang na hinatak ko si Mang Dodoy patakbo. Panay ang reklamo niya at sinabing magdahan-dahan lamang daw ako at bitawan ko ang kamay niya. Siguro dala ng takot ay hindi ko pinakinggan ng matanda. Salip ay tuloy-tuloy lamang ako sa pagtakbo nun. Napangiwi pa ako nang maramdamang tumama ang hinlalaki ng daliri ko sa nakausling bato. Pakiramdam ko tuloy na mga sandaling yon ay umurong ang pagkatao ko sa tindi ng sakit na nararamdaman. At parang gumapang ang sakit ko sa buong katawan. Maya-maya ay muli na naman kaming nakarinig na malakas na huni. Mga yabag nang nag-uunahang tumakbo. Pero kapag nililingon ko naman yun ay wala akong makitang taong nakasunod sa amin. Salip, napakalaking ibon na parang paniki ang nakikita kong panay ang pagkumpas na malalaking pakpak nito. Napakaalinsangan na rin ang paligid at halos nabingi na ako sa lakas ng kabog ng dibdib ko na para bang tinatambol yon. Takot na takot ako. Ilang sandali na lang siguro kakapusin na ako ng hininga. Pero hindi kalayuan. Nabuhayan ako ng pag-asa ng matanaw ko ng unang bahay sa lugar namin. Binilisan ko pang pagtakbo at nang makarating na kami sa bungad, saka pa lamang ako huminto at humugot ng malalim na hininga. Samantalang ang tatlong kaibigan ko naman ay panay na ang pagkatok sa pintuan ng bawat kabahayan habang humihingi ng tulong. Hinihingal na lumapit ako sa dalawa at tinulungan na ring mga tok ng pintuan para humingi ng saklolo. Hindi naman nagtagal ay may nagbukas na ng pinto. Walang pag-atubiling sinabi ni Larry kung ano ang nangyari sa amin. Kagad naman kaming pinapasok sa loob ng bahay. Bago ako tuluyang pumasok ay saglit pang nilingon ko ang pinanggalingan namin. Nang lingunin ko yon, ay klarong-klaro kong nakitang nakatayo sa gilid ng daan ang lalaking kainuman naming may dalang dinuguan sa inuman. Namumula at para bang matandang natuyot ang balat nito, habang nakangising nakatitig. Sa pag-aakalang namamalik mata lamang ako, kinurap-kurap ko pa yung aking mga mata at kinusot-kusot para kumpirmahin kung totoo ba yung nakita ko. Pero nakailang segundo na ako sa ginagawa ay naroroon pa rin ang lalaki. Malaki ang pagkakangisi nito at marahan nang naglakad paalis. Hinatak naman ako ng kaibigan ko at mabilis na isinara ang pintuan. Pinaupo kami ng matanda sa mahabang upuan. Inabutan ng tubig na may inom. Nagkwento ang mga kaibigan kong hinabol kami ng aswang doon sa parte ng daan na walang kabahayan. Hindi na rin ako nag-atupili pang sabihin sa matanda ang tungkol sa taong nakita ko, bago ako tuluyang pumasok sa loob ng bahay. Napalatak naman ang matanda at nagwikang kilala niya ang taong sinasabi ko nun. Huwag umano kaming mag-alala. Bukas na bukas ay pupuntahan namin ang bahay ng taong sinasabi ko. Ipapaalam niya rin sa sityo na pinanggalingan namin ang mga nangyari. Pinagpahinga muna kami at kinamot ang sugat. Nagulat ako nang biglang may bumatok sa ulo ko. Nang lingunin ko ito kung sino, si Mang Dodoy pala yun.
Sa mahina pero galit na boses sinabihan niya akong walang hiya ako. Wala umanong pagkatubaling kinaladkad ko siya kanina habang tumatakbo kaya nagganda sugat-sugat ang mga paa niya. Naaawang natatawa na lamang akong humingi ng tawad sa kanya. Sinabi kong natakot lang ako kung matangay siya ng aswang, kaya kung nagawa kong hatakin siya nun. Nauwi na nga sa tawanan ng nangyari. At dahil sa hindi maipinta ni Mang Dodoy ang pagmumukha niya habang ginagamot ang mga sugat sa paa. Kinaumagahan, sinamahan namin ang matandang punta ng bahay ng aswang na sinasabi nitong humabol sa amin. Nang madaanan namin ang bahay ni Henry, gulat na gulat ito at sinamahan kami ng mapag-alaman niyang sa bahay ni Norman ang punta namin. Makaraan ng ilang minuto ay narating na namin ang bahay. Pero hindi na namin ito naabutan pa. Ang nadatnan na lamang namin ay ang bahay nitong nakatiwangwang. At noong pasukin namin ito, sa pintuan pa lang ay sumalubong na sa amin ang napakalansa at napakabahong amoy na parabang may nabubulok na bangkay ng hayop sa loob ng bahay na yon. May nakita din kaming bote ng langis at noong pumunta kami sa kusina, ay halos magkanda duwal-duwal na kami at masuka-suka. Napakaraming mga nabubulok na bangkay ng hayop ang nakatambak sa mga balde na animoy binuro. Nakita ko pang nagsisipagtalunan na sa balde ang mga uod, kaya napatakbo na ako sa labas ng bahay. Inilabas ko ng lahat ng nakain ko simula kagabi. Halos hindi na ako makahinga sa kakasuka, at maging yung mga kasamahan ko ganun din. Nang may masmasan, saka ko pa lamang naisip na baka yung dinuguan na pinulutan kagabi. Doon ang galing ang karne noon sa balding nakita namin. Buti na lang talaga at hindi ako namulutan noon. Gulat na gulat naman si Henry dahil sa pagkakaalam niya ay bagong salta lamang sa kanilang lugar ang mag-asawang Norman at Nympha. Sa dulo ng sityo na nakatira ang mga ito at hindi niya lubos sa kalain na may tinatago palang sekreto ang mag-asawa. Dagdag niya pang wika. Baka ang mag-asawang yon ang nambibiktima sa mga buntis na nasa katabing purok nila. Wala silang kamalay-malay na ginawang pugad pala na mag-asawang aswang ang sityo. Dahil sa wala na nga kaming naabutan pa, kaya naman napagkaisa na naming wasakin ang bahay at sunugin. Dinala kami ng ama ni Henry sa isang manggagamot at pinatinggan. Wala namang nangyari sa akin dahil hindi naman ako nakakain. Pero ang kasamahan ko ay pinainom sila ng manggagamot ng langis na hinaluan ng katas ng daong hindi ko alam kung ano. Pero ang sabi ng kaibigan ko, nung inumin niya na ang binigay ng manggagamot, napakapait umano ng katas ng dahon na hinaluan pa ng langis, na naging dahilan ng dahan-dahang pagdaloy sa kanilang lalamunan papuntang sikmura. Kaya naman talagang masusuka ka at lahat ng kinain mo, ilalabas mo. Matapos nga nila magsipagsuka ay nailabas na nila ang mga karning pinulutan kagabing hindi natunaw. At matapos silang gamutin, laking pasasalamat namin sa manggagamot. Humingi naman ng dispensa ang pamilya ni Henry sa nangyari. Sinabi naman ni Mang Dodoy na unang tingin niya palang kay Norman, hindi na magandang kutob niya dito. Kinukutuban siyang hindi ito gagawa ng maganda. Kaya nga ni ang tumikim sa pulutang dala nito, hindi niya ginawa. Simula noon ay hindi na ako basta-bastang nakipag-inuman at kapag namulutan naman ako, ay sinisigurado kung ako ang nagluluto. O kaya naman ay nakikita ko kung paanong lutuin. Nadala na kasi ako sa naranasan naming magkakaibigan.